We are happy to announce that the goodwill gesture of the People's Republic of China for committing to donate the 1.5 billion peso construction of the bridge. This is one of the four major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. Bongbong Marcos Jr. inangkin ang proyektong Bukana Bridge ng Davao City. Alamin natin ang katotohanan, paano nga ba nakakuha ang Davao City ng modernong 3.2 billion Bukana Bridge na walang nagastos mula sa kaban ng bayan o sa pambansang pamahalaan. Ipinaliwanag ni Doc Alan Butuyan sa kanyang Facebook post. At ito po ay nakasulat ng Ingles at atin lamang pong itatranslate ng Tagalog para po mas maintindihan ng karamihan nating kababayan. So ito ang mga pangunahin dapat nating malaman sa proyektong ito. Name of project: China Aid Localized Project for Davao River Bridge or Bukana Bridge. Ito naman ang pangalan ng kontraktor, China Road and Bridge Corporation. At sinimulan naman ito noong November 29, 2023. At inaasahang matatapos ito ng November 28, 2025 na may contract cost or budget na almost 3.2 billion pesos. Implementing Office: DPWH Unified Project Management Office. Dito naman sa sources of fund, klarong-klaro. Official Development Assistance Financing, China Aid Grant. At heto na nga ang kasagutan sa tanong ng bayan kung paano nakakuha ang Davao City ng modernong 3.2 billion Bukana Bridge na walang gastos sa pambansang pamahalaan. Ito ay donasyon at hindi utang. No payment. Hindi tulad ng loan mula sa World Bank, Japan or JICA o kahit na ibang Chinese banks, hindi kailangan bayaran ng gobyerno ng Pilipinas. Ang perang ito, isa itong gift o regalo. Official Development Assistance o ODA. Walang interes o walang tubo. Dahil walang principal na utang, walang naiipon na interes sa paglipas ng panahon. Hindi ito nakadagdag sa pambansang utang ng Pilipinas. Ang kaayusan na ginawa ang Bukana Bridge na basically free para sa Pilipinas ay istruktura sa pamamagitan ng isang partikular na diplomatic at financial instrument na tinatawag na Agreement on Economic and Technical Cooperation. Hindi ito isang karaniwang deal sa negosyo. Ito ay isang transaksyon ng gobyerno sa gobyerno na idinisenyo upang hindi na kailangan pang umalis ng pera sa kabayan o mabawasan ang pera ng kaban ng bayan ng Pilipinas para sa pagtatayo nito. Narito ang disenyo ng deal na ito na nagpapaliwanag kung paano ito gumagana. Number 1, the legal umbrella. The bridge was not negotiated as a single isolated item. It was part of a larger basket of aid promised by China to the Philippines under the Duterte administration. Ang kasunduan noong November 2018 at kalaunan ay naging matatag noong December 2020. Nilagdaan ng dalawang pamahalaan ang isang kasunduan sa economic and technical cooperation. The pledge: nangako ang China na humigit kumulang 75 million US dollars sa grant funding. Ang pot money nito ay itinalaga upang magbayad para sa mga partikular na proyekto sa infrastruktura kung saan ang Bukana Bridge ang pinakamalaking item sa listahan. Number 2, the payment mechanism. Direct payment. This is the key to why it felt free, but also why it stalled initially. The Philippines never received the cash. Paano ito gumagana? Kapag natapos na ng contractor ng China Road and Bridge Corporation ang isang seksyon ng tulay, ipinapadala nila ang bill sa DPWH ng Pilipinas para sa verification. Sino ang sumusulat ng cheque? Kapag na-verify na ng DPWH, natapos na ang trabaho, hindi na nila binabayaran ang bill. Sa halip, ipinapasa nila ang pag-aproba sa gobyerno ng China, partikular sa Ministry of Commerce, CIDCA. Pagkatapos ay inililipat ng gobyerno ng China ang pera ng direkta sa bank account ng contractor. Ang resulta, ang pera ay nananatili sa loob ng Chinese financial ecosystem. Lumilipat mula sa Chinese state patungo sa isang Chinese
na kumpanya habang ang Pilipinas ay tumatanggap ng pisikal na infrastruktura. Number 3, the condition. Restricted bidding. To make this arrangement happen, the Philippines had to agree to a specific hiring process, the shortlist. Hindi pinahihintulutan ang Pilipinas na buksan ang bidding sa mga kumpanyang Pilipino tulad ng DMCI o Megawide o iba pang international na kumpanya tulad ng mga Japanese o Korean contractors. The selection. Nagbigay ang China ng shortlist ng 3 kumpanyang Chinese na pag-aari ng Estado. Ang gobyerno ng Pilipinas, DPWH, ay nagsagawa lamang ng proseso ng bidding sa 3. Ang nagwagi ay ang China Road and Bridge Corporation or CRBC. Number 4, the compromise or kompromiso. Localized implementation. In many aid projects, the donor country controls everything, design, management, and labor. Gayunpaman, para sa Bukana Bridge, nakipag-usap ang Pilipinas sa isang localized implementation mode. Ano ang ibig sabihin nito? Kahit na binayaran at ginawa ng China ang tulay, nananatili sa DPWH, nananatili sa Pilipinas bilang project manager. At bakit ito mahalaga? Ang kaayusan na ito ay nagbibigay sa Pilipinas ng otoridad na ipatupad ang sarili nitong mga pamantayan sa kaligtasan at mga kagustuhan sa disenyo na pumipigil sa mga issue sa ghost projects na nakikita sa ibang mga bansa kung saan ang mga donor ay nagtatayo ng infrastruktura na hindi nakakatugon sa mga lokal na pangangailangan. This structure allowed the Philippines to treat the bridge as a gift, an asset with zero liability, while China treated it as an export of service, keeping their own companies employed. Ang instrukturang ito ay nagbigay daan sa Pilipinas na tratuhin ang tulay bilang isang regalo, isang asset na walang pananagutan, habang ang China ay itinuring ito bilang isang pag-export ng mga serbisyo. Pinapanatili ang kanilang sariling mga kumpanya na nagtatrabaho. Countries don't usually give away 3 billion pesos without a strategic reason. One is diplomatic goodwill, soft power. Ang mga bansa ay hindi karaniwang nagbibigay ng 3 billion pesos nang walang madiskarting dahilan. Ang isa ay diplomatic goodwill or soft power. By building a highly visible landmark in Davao City, the hometown of the former President Rodrigo Roa Duterte, China builds political goodwill and strengthens ties with the local government and population sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang lubos na nakikitang palatandaan sa Davao City, ang bayan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nabubuo ng China ang mabuting kalooban sa politika at nagpapatibay ng ugnayan sa lokal na pamahalaan at populasyon nito. On behalf of the residents of Davao City, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa bansang China at kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa Bukana Bridge. Sigurado ang trapiko ng lungsod ay maiibsan at siguradong ang ekonomiya ng lungsod ng Davao ay tataas. Dadami ang investor sa lungsod. Oportunidad at trabaho naman ang naghihintay para sa mga Davaoenyong Pilipino. Shout out us, Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo.